Ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre sa Maynila ay sumalubong kay Surfen pagbaba niya ng taxi. Tila ba ibang mundo ang pinasok niya kumpara sa mainit at pamilyar na klima ng kanilang probinsya sa Visayas. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmayin ang kumakabog niyang dibdib. Sa harap niya ay isang mansyon, hindi, isang palasyo na napapaligiran ng matataas na pader at bakal na gate na tila nagsasabing hindi basta-basta ang nakatira dito. Valeros Mansion. Ito na yun. Ang bago niyang trabaho. Dala ang mumunting gamit sa isang lumang malita at backpack, naglakad siya patungo sa guardhouse. Matapos ang ilang tanong at pag-verify, pinapasok siya. Bawat hakbang niya sa mala-parking hardin patungo sa malaking pinto na gawa sa nara ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Pakiramdam niya ay napakaliit niya, isang taga-probinsya na naligaw sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Sinalubong siya ng isang mayordoma na nasa katanghaliang edad, si Manang Elsa, na may maamong mukha ngunit seryosong kilos. Iginiya siya nito papasok. Ang loob ng bahay ay mas nakakamangha pa kaysa sa labas. Malawak, may kintabang sahig na marmol, matataas ang kisame na may naglalakihang chandelier, at ang mga kasangkapan ay mukhang mamahalin at antigo. Ngunit sa kabila ng karangyan, may kakaibang lamig at katahimikan na bumabalot sa buong paligid. Walang halakhak, walang ingay ng telebisyon, tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang tik-tak ng isang dambuhalang grandfather clock sa gilid. Magandang araw po, bati ni Surfen, medyo nauutal pa. Magandang araw din, hiha. Ako si Elsa. Halika, ihahatid kita sa magiging kwarto mo at pagkatapos ay ipakikilala kita kay Sir Sander at kay Axel, sagot ni Manang Elsa, bahagyang ngumiti. Ang kwarto ni Surfen ay maliit ngunit malinis at maayos, may sariling banyo. Mas maayos pa ito kaysa sa inuupahan niyang kwarto sa probinsya. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng paninibago at kaunting lungkot. Naalala niya ang maliit nilang bahay, ang ingay ng mga kapatid, ang amoy ng sinaing ni nanay. Matapos mag-ayos ng kaunti, sinamahan siya ni Manang Elsa sa library. Naroon, nakaupo sa isang malaking leather na upuan sa likod ng isang anti-gang mesa, ang lalaking magiging amo niya si Sander Valeros. Tumayo ito nang makita sila. Matangkad, nasa mga 30 anyos, may seryosong mukha na tila bihirang may sanagan ng ngiti. Ang mga mata nito'y malalim, tila may itinatagong lungkot o galit, o marahil pareho. May bahid ng pagod sa mukha nito, ngunit hindi may kakailaang kakisigan at ang aura ng kapangyarihan. Sir Sander, si Surfen po, ang bagong private nurse ni Axel, pakilala ni Manang Elsa. Tumango lang si Sander, hindi man lang ngumiti. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, tila sinusuri kung karapat-dapat ba siya. Naramdaman ni Surfen ang pag-init ng kanyang pisngi. Surfen, sabi ni Sander, ang boses ay baritono at walang emosyon. I expect professionalism. Axel is delicate. He needs constant monitoring. His previous nurses didn't last long. I hope you're different. Ang mga salita niya ay direkta, halos malamig. Walang bakas ng pagiging palakaibigan. Opo, sir, makakaasa po kayo. Gagawin ko po ang lahat para maalagan si Axel, sagot ni Surfen, pinipilit itago ang kaba. Good. Manang Elsa will brief you on the details. Axel is resting now. You can meet him later, sabi ni Sander, at naupo na muli, kinuha ang isang folder sa mesa, tila senyales na tapos na ang usapan. Nakahinga lang ng maluwag si Surfen nang makalabas sila ng library. Grabe, Manang. Nakakatakot naman si Sir, bulong niya. Napangiti si Manang Elsa. Mabait naman yan si Sir, hiha. Medyo naging ganyan lang simula nang mawala si Ma'am Alicia, ang asawa niya. At lalo na nang magkasakit si Axel. Napatango si Surfen. May dahilan pala ang lamig na nakita niya sa mga mata nito. Pagkabyudo at ang pagkakasakit ng anak. Siguro nga, mabigat ang pinagdadaanan nito. Kinagabihan, dinala siya ni Manang Elsa sa kwarto ni Axel. Isang batang lalaki na may maputlang balat at malalaking mata ang nakahiga sa kama, napapaligiran ng mga libro at laruan. Mukha itong mahina, ngunit nang makita si Surfen, bahagyang kumislap ang mga mata nito. Hay, mahinang sabi ng bata.
Lumuhad si Serpent sa tabi ng kama para magpantay sila. Ngumiti siya ng pinakamalapad niyang ngiti. Hello, Axel. Ako si Nurse Serpent. Pero pwede mo akong tawaging Ate Serpent. Ngumiti rin si Axel, isang maliit, nahihiyang ngiti. Ikaw na po ang bago kong nurse. Oo, ako nga. Magiging magkaibigan tayo, ha? Sabi ni Serpent, ang puso niya'y tila nahaplos ng ngiti ng bata. Dito, sa tabi ni Axel, nawala ang kaba at paninibago niya. Dito, pakiramdam niya, may lugar siya. Nagkwentuhan sila ng kaunti tungkol sa mga paboritong karton ni Axel hanggang sa makatulog ito. Hinaplos ni Serpent ang buhok ng bata. Mukhang magiging maayos naman pala ang lahat basta kasama niya si Axel. Pagbalik sa kanyang kwarto, naupo si Serpent sa maliit na mesa. Kumuha siya ng papel at ballpen mula sa kanyang bag. Kailangan niyang ilabas ang namumuong emosyon sa kanyang dibdib, ang lungkot sa pagkakalayo sa pamilya, ang paninibago sa lugar, ang kaunting takot sa kanyang amo, at isang uri ng pangungulila na matagal na niyang kimkim. Nagsimula siyang magsulat, isang liham, puno ng damdamin, ng mga salitang hindi niya masabi ng harapan. Alam kong matagal na tayong hindi nagkikita, pero hindi ka nawawala sa isip ko. Naaalala ko pa rin ang mga ngiti mo, ang mga simpleng biruan natin noon sa plaza. Kamusta ka na kaya? Sana masaya ka. Iniisip ko kung may pag-asa pa kaya, kahit kay titing lang, na balang araw, mapansin mo rin ako, na hindi lang bilang kaibigan. Isinulat niya ang lahat ng nasa puso niya, ang mga salitang para sana sa isang taong naiwan niya sa probinsya, si Randy, ang kababata niyang matagal na niyang lihim na minamahal. Pero sa dulo ng liham, hindi niya isinulat ang pangalan nito. Hindi niya rin isinulat ang pangalan niya. Tinitigan niya ang papel, huminga ng malalim, at itinupi ito. Sa isang iglap ng pagod at pag-iisip, naisip niyang itago muna ito. Inilagay niya ito sa bulsa ng kanyang puting blouse na uniforme na nakasampay sa upuan, balak niyang itago ito sa ilalim ng kanyang mga damit sa drawer bukas ng umaga. Pagod na siya. Kailangan na niyang matulog. Hindi niya alam na ang maliit na papel na iyon ang magiging simula ng isang malaking pagbabago sa buhay niya sa mansyon ng mga Villeros. Kinabukasan, maagang nagising si Serpent. Kailangan niyang ihanda ang mga gamot at almusal ni Axel. Sa pagmamadali niyang makarating sa kusina at pagkatapos ay sa kwarto ng bata, nagpalit siya ng uniforme ngunit nakalimutan na niyang kunin ang liham mula sa bulsa ng maruming blouse na naiwan niya sa silya. Iniwan niya itong nakatupi pa rin doon, naghihintay. Habang nag-aalmusal si Axel sa kanyang kwarto, kasama si Serpent, biglang pumasok si Sander. Bihis na ito para pumasok sa opisina. Good morning, Papa, masiglang bati ni Axel, kahit medyo mahina pa ang boses. Good morning, son. How are you feeling? Tanong ni Sander, lumapit at hinaplos ang ulo ng anak. May kaunting ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na para lamang kay Axel. Okay lang po, Ate Serpent is nice, sabi ni Axel. Napatingin si Sander kay Serpent, isang mabilis na sulyap lang, bago tumango. Good, finish your breakfast. Habang kinakausap ni Sander si Axel, napansin ng bata ang nakatuping papel sa bulsa ng blouse ni Serpent na nakasampay sa silya malapit sa kama. Dahil sa kuryosidad ng isang bata, kinuha niya ito nang hindi napapansin ni Serpent na abala sa pag-aayos ng gamot. Papa, look, Ate Serpent has a secret paper, sabi ni Axel, iniabot ang liham sa kanyang ama. Nagulat si Serpent. Axel, akin na yan. Agad siyang tumayo pero huli na. Nasa kamay na ni Sander ang liham. Kumunat ang noo ni Sander. Tiningnan niya ang nakatuping papel, pagkatapos ay ang namumutla at halatang kinakabahang si Serpent. May kung anong kuryosidad na pumukaw sa kanya. Bakit ganito na lamang ang reaksyon ng dalaga? Papa, read it. Pagpupumilit ni Axel, hindi alintana ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Axel, hindi yan laruan. Akin na sabi, pakiusap ni Serpent, lumapit kay Sander, nanginginig bahagya ang kamay na nakaakmang kukunin ang liham. Ngunit mabilis na itinaas ni Sander ang kamay, inilalayo ang papel sa abot ni Serpent. What is this, Serpent? Tanong ni Sander, ang boses ay kalmado ngunit may diin.
Tinitigan niya si Serpent, ang mga matay tila sinusubukang basahin ang nasa isip nito. Wala po yan, sir. Sulat ko lang po yan, personal po, nauutal na sagot ni Serpent, iwas ang tingin. Gusto na niyang magpalamon sa lupa sa kahihiyan. Bakit ba kasi ang tanga niya at naiwan niya iyon doon? Hindi kumibo si Sander. Dahan-dahan niyang binuklat ang liham. Natahimik ang buong kwarto, tanging ang paghinga ni Serpent ang maririnig na tila humahabol. Bawat segundong lumilipas habang binabasa ni Sander ang mga salita ay parang isang walang hanggan para kay Serpent. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga kilay ni Sander, ang panandaliang pagtigil nito sa ilang linya. Hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha nito, laging ganoon, tila isang pader na mahirap pasukin. Binasa niya ang mga salitang puno ng pangungulila, ng pag-asam, ng isang pag-ibig na hindi masabi. Hindi ka nawawala sa isip ko. Naaalala ko pa rin ang mga ngiti mo. Sana masaya ka. Iniisip ko kung may pag-asa pa, kaya mapansin mo rin ako. Walang pangalan, walang nagpadala, walang pinadalhan. Ngunit sino pa ba ang nasa paligid ni Serpent sa mansyong ito kundi siya at ang anak niya? Siya, na bihira ngang ngumiti. Siya, na halos hindi ito kinakausap maliban kung tungkol sa trabaho. Impossible. Pero, bakit ganito ang reaksyon ng dalaga? Bakit tila napakahalaga nito sa kanya? Nang matapos basahin, dahan-dahan niyang itinupi muli ang liham. Tiningnan niyang muli si Serpent, na ngayon ay nakayuko na, pulang-pula ang mga pisngi. May kung anong kumislap sa mga mata ni Sander, pagtataka, pagtatawa, o isang bagay na mas komplikado. Imbes na ibalik kay Serpent, inilagay niya ang liham sa bulsa ng kanyang coat. Sir, halos mapasigaw na si Serpent. Akin na po yan. Personal ko po yan. It's just a piece of paper, malamig na sagot ni Sander. Finish feeding Axel. I have to go. Tumingin siya kay Axel. Be a good boy, son. I'll see you later. At tulad ng dati, walang karagdagang salita, lumabas na siya ng kwarto, dala-dala ang liham ni Serpent. Naiwan si Serpent na tulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Nanginginig ang mga kamay niya. Ang lihim niya, ang mga pinakatatago niyang damdamin para kay Randy, nasa kamay na ng amo niyang malamig pa sa yelo. At ang mas masahol pa, hindi man lang niya naipaliwanag. Ate Serpent, are you okay? Tanong ni Axel, napansin ang pagkabalisa niya. Why did Papa take your paper? Pinilit ni Serpent na ngumiti para sa bata. Okay lang ako, Axel. Laro lang namin yun ni Papa mo. Sige na, ubusin mo na yung pagkain mo. Pero sa loob-loob niya, gusto na niyang umiyak. Paano na ngayon? Anong iisipin ni Sir Sander? Baka isipin nitong nababaliw na siya. O baka kung anong isipin nito. Mas lalo siyang kinabahan. Sa kotse, papunta sa opisina, hindi mawala sa isip ni Sander ang liham. Kinuha niya ito muli mula sa bulsa at binasa ulit. Mga ngiti mo. Napailing siya. Kailan ba siyang umingiti, lalo na sa harap ni Serpent? Mapansin mo rin ako. Palagi naman niyang napapansin ito, ang pagiging mahusay nito sa trabaho, ang pasensya nito kay Axel, ang tila natural na kabaitan nito. Pero ganito, may lihim na pagtingin sa kanya? Tila katawa-tawa. Isang simpleng probinsyana, isang yaya, para sa kanya? Pero habang paulit-ulit niyang binabasa, may kung anong kumikirot sa puso niyang matagal nang namanhid. Ang mga salita ay simple ngunit tapat. Ramdam niya ang emosyon sa bawat letra. Naalala niya ang pamumula ng pisngi ni Serpent, ang pagkataranta nito. Hindi iyon gawa-gawa lang. Hindi kaya totoo. Matagal na siyang mag-isa. Matagal nang walang nagpaparamdam sa kanya ng ganitong klaseng atensyon, kahit pa sa liham lamang. Ang huling babaeng nagpakita ng interes sa kanya ay si Claudine, ang dati niyang kasintahan bago si Alicia, na paminsan-minsan ay nagpaparamdam pa rin. Ngunit iba ang dating ni Claudine, kalkulado, may motibo. Ito, ang liham na ito, ay tila dalisay. Napabuntong hininga si Sander. Itinabi niya ang liham. Kalokohan, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Huwag kang assuming. Ngunit may isa pang bahagi, isang maliit na tinig na matagal nang natutulog, ang tila nagising. Paano kung
Simula ng araw na iyon, hindi na maialis ni Sander sa isip niya si Serpent at ang liham. Hindi niya sinabi kahit kanino, kahit kay Manang Elsa. Ngunit hindi niya maiwasang obserbahan si Serpent ng mas mabuti. Bawat kilos nito, bawat ngiti nito kay Axel, bawat salita nito tila binibigyan niya ng ibang kahulugan. Napapansin niya ang pag-aalaga nito hindi lang kay Axel kundi maging sa maliliit na bagay sa bahay. Ang paraan ng pag-aayos nito ng bulaklak sa florera na hindi naman ito trabaho. Ang pagngiti nito sa mga kasambahay. Ang paminsan-minsang pagsulyap nito sa kanya kapag hindi siya nakatingin o akala lang ba niya iyon. Hindi niya alam, pero ang liham na iyon, na isinulat para sa iba, ay nagsisimula ng magtanim ng kakaibang ideya sa isip ng malamig at nag-iisang si Sander Valeros. Akala niya, si Serpent ang may lihim na pagtingin. Hindi niya namamalayan, siya na pala ang unti-unting nahuhulog sa bitag ng sarili niyang interpretasyon. Ang hindi niya inaasahan, ang pagbabagong ito sa pananaw niya ay magdudulot ng mga sitwasyong hindi niya kailanman pinlano. Nagsimula ang mga sumunod na araw na may kakaibang tensyon sa pagitan ni Sander at Serpent. Para kay Serpent, iyon ay tensyon ng hiya at kaba. Hindi niya alam kung paano haharapin ang amo matapos nitong mabasa ang pinaka-personal niyang sulat. Para kay Sander, iyon ay tensyon ng pag-uusisa at isang damdaming hindi niya mapangalanan. Isang gabi, habang naghahapunan sina Sander at Axel sa malaking dining hall, at si Serpent naman ay kumakain mag-isa sa kusina kasama ang ibang kasambahay gaya ng dati, biglang nagsalita si Sander. Manang Elsa, call Serpent. Tell her to join us, utos niya, ikinagulat hindi lang ni Manang Elsa kundi pati ni Axel. Po, si Ate Serpent, Papa, tanong ni Axel, nanlalaki ang mga mata. Yes, from now on, she'll have her meals with us when I'm home, sagot ni Sander, diretso ang tingin sa kanyang plato. Nagmamadaling pumunta si Manang Elsa sa kusina. Serpent, hiha, pinapatawag ka ni Sir. Doon ka na raw maghapunan sa dining hall, kasama nila. Halos mabilaukan si Serpent sa kinakain niyang adobong manok. Po, bakit daw po? Abay ewan ko, hiha. Basta sabi niya, simula raw ngayon, kasabay mo na sila kumain kapag nandito siya. Halika na. Nag-aalangan man, sumunod si Serpent. Pakiramdam niya ay para siyang rarampa sa entablado sa sobrang kaba. Pagdating niya sa dining hall, nakaupo na si Sander sa kabisera, habang si Axel naman ay nasa gilid nito. May isang nakahandang lugar para sa kanya sa tapat ni Axel. Maupo ka, Serpent, sabi ni Sander, hindi tumitingin sa kanya. Naupo si Serpent, hindi malaman kung saan ipupulupot ang mga kamay. Ang tahimik, tanging ang tunog ng mga kubyertos sa plato ang maririnig. Si Axel lang ang paminsan-minsang nagsasalita, nagkukwento tungkol sa napanood niyang cartoons. Kamusta ang mga magulang mo sa probinsya? Biglang tanong ni Sander, bumasag sa katahimikan. Natigilan si Serpent. Kinakausap siya nito tungkol sa personal na bagay? Ah, okay naman po sila, sir. Medyo nahihirapan lang po sa pagsasaka ngayon dahil sa peste. Tumango si Sander. If they need anything, tell Manang Elsa. We can arrange something. Nako, sir, huwag na po. Nakakahiya naman po, mabilis na sagot ni Serpent. It's fine. Consider it part of your benefits, sabi ni Sander, at sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nakita ni Serpent ang isang napakabahagyang pagkurba ng mga labi nito. Hindi isang buong ngiti, pero malapit na roon. Napalunok si Serpent. Ano to? Naninibago siya. Ang Sander na kilala niya ay hindi ganito. Laging seryoso, laging may distansya. Bakit bigla itong bumabait? O nagiging maalalahanin? Siguro dahil naaawa ito sa kanya dahil nabasa nito ang liham niya. Siguro iniisip nitong desperada siya. Mas lalo siyang nahiya. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Serpent ang iba pang pagbabago. Paminsan-minsan, kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, tumatango ito o nagtatanong ng kamusta si Axel, na may kasamang tingin na tila mas matagal kaysa karaniwan. Minsan, inabutan pa siya nitong nagpupunas ng isang picture frame sa sala isang larawan ni Sander kasama ang yumaong asawa at si Axel noong sanggol pa.
Imbes na magalit dahil pinakikialaman niya ang gamit, sinabi lang nito, "Be careful with that." Lalong naguluhan si Sir Fen. Hindi niya maintindihan ang ikilos ng amo. Ang alam lang niya, sa tuwing nagiging mabait ito, mas lalo siyang kinakabahan at hindi mapakali. Iniisip niyang baka, trip lang ito ng amo, o baka sinusubukan lang nitong maging mas palakaibigan dahil iyon ang tama gawin ng isang amo sa kanyang empleyado. Hindi sumagi sa isip niya na ang mga kilos na iyon ay dahil sa maling akala nito tungkol sa liham. Samantala, si Axel naman ay tuwang-tuwa sa mga pangyayari. Mas madalas na niyang nakikitang magkasama ang papa niya at ang ate servant niya, kahit sa hapagkainan. Para sa isang batang lumaki sa katahimikan at kalungkutan mula nang mawala ang ina, ang mga simpleng sandaling iyon ay tila maliliit na sinag ng araw. Lalong naging malapit si Axel kay Sir Fen. Hindi na lang ito, ate Sir Fen, sa kanya. Isang hapon, habang naglalaro sila ng building blocks sa sahig ng kwarto nito, bigla itong nagsalita. Ate Sir Fen. Sagot ni Sir Fen, abala sa pagbuo ng tore. Pwede po ba kitang tawaging Mama Nurse? Tanong ni Axel, may pag-aalinlangan sa tinig. Natigilan si Sir Fen. Napatingin siya sa bata. Nakita niya ang pag-asam sa mga mata nito. Mama Nurse, hulit niya, dahan-dahan. May kung anong kumurot sa puso niya. Alam niyang namimiss ng bata ang ina nito. At kahit kailan ay hindi niya mapapalitan iyon. Pero ang tawag na iyon, tila ba isang pagkilala sa pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay niya. Ngumiti si Sir Fen, isang ngiting may kasamang luha sa gilid ng kanyang mata na mabilis niyang pinahid. Oo naman, Axel. Pwedeng-pwede. Nagningning ang mga mata ni Axel. Talaga po? Yehey! Mama Nurse Sir Fen. Masaya niyang niyakap si Sir Fen. Niyakap din siya ni Sir Fen ng mahigpit. Sa mga sandaling tulad nito, nakakalimutan ni Sir Fen ang lahat ng mga alalahanin niya ang liham, ang amo niyang hindi niya maintindihan, ang pangungulila sa pamilya. Ang yakap ng batang ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas at dahilan para manatili. Mama Nurse, promise mo po, hindi ka aalis ha? Bulong ni Axel, hindi pa rin bumibitaw sa yakap. Dito ka lang po sa amin ni Papa. Tumango si Sir Fen, kahit may kaunting kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang may kontrata lang siya. Alam niyang pansamantala lang ito. Pero sa mga sandaling iyon, gusto niyang maniwala na totoo ang sinabi ng bata. Oo, Axel. Nandito lang si Mama Nurse. Hindi nila alam, sa may bahagyang nakaawang na pinto, nakatayo si Sander. Pauwi siya galing opisina ng mas maaga kaysa karaniwan. Narinig niya ang usapan ng dalawa ang pagtawag ni Axel ng Mama Nurse, ang pangako ni Sir Fen. Nakita niya ang higpit ng yakap nila. Isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa mukha ni Sander. May tuwa dahil nakikita niyang masaya at komportable ang anak niya kay Sir Fen, isang bagay na hindi nagawa ng mga naunang nurse. Ngunit mayroon ding inggit o isang paghanga na hindi niya maipaliwanag. Ang babaeng ito, na akala niya'y may lihim na pagtingin sa kanya, ay nagagawa ring punan ng isang bahagi ng buhay ng anak niya na matagal nang kulang. Ang pagiging maalaga nito, ang natural na init na taglay nito mga katangiang matagal nang nawala sa malamig na mansyong ito mula nang pumanaw si Alicia. Ang liham, bumalik na naman yun sa isip niya. Ang mga salitang iyon, kasama ng mga nakikita niya ngayon ang pagiging malapit ni Sir Fen kay Axel, ang pamumula nito kapag nagkakatinginan sila, ang mga maliliit na kilos nito ng pag-aalala. Lahat ay tila nagtutugma sa kanyang interpretasyon. Lalo siyang nakukumbinsi na ang liham na iyon ay para nga sa kanya. At ang pagtanggap nito sa tawag na Mama Nurse, hindi kaya pati ang anak niya ay gusto na rin itong maging bahagi ng pamilya? Pumasok siya sa kwarto, pinilit na maging casual ang kilos. I'm home. Agad na bumitaw sa yakap si Axel at tumakbo papalapit sa ama. Papa, si Ate Sir Fen, pumayag na po siyang tawagin kong Mama Nurse, masayang balita ng bata. Napatingin si Sander kay Sir Fen, na ngayon ay nakatayo at tila nahihiya na naman. May bahagyang ngiti sa mga labi ni Sander, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito, kahit maliit. Really? That's nice. Tumingin siya kay Sir Fen, isang tinging mas matagal kaysa dati. Thank you, Sir Fen.
For taking good care of my son. Titrabaho ko po yun, sir, mabilis na sagot ni Sir Fen, umiiwas ng tingin. Hindi niya maintindihan ang init na gumapang sa kanyang mga pisngi sa simpleng pasasalamat na iyon. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na may bagong uri ng normalcy sa mansyon. Patuloy ang mga banayad na pagbabago sa kilos ni Sander, ang paminsan-minsang pag-uusap, ang hindi na kasing lamig na pakikitungo, ang halos ngiti. Patuloy din ang pagkalito ni Sir Fen, na pilit itinatanggi sa sarili ang anumang kahulugan sa mga ito maliban sa pagiging magalang ng amo. At si Axel, patuloy sa kanyang pagiging masayahin, lalo na kapag kasama ang kanyang papa at mama nurse. Ngunit ang tahimik na pagbabagong ito ay hindi magtatagal. Isang hapon, habang nagmemeryenda sina Sir Fen at Axel sa hardin, isang mamahaling pulang kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito ang isang babaeng matangkad, balingkinitan, at napakaganda. Nakasuot ito ng eleganteng damit, may mamahaling bag, at ang ayos ay tila galing sa isang fashion magazine. May kumpiyansa sa bawat hakbang nito papasok ng gate na tila pag-aari niya ang lugar. Si Claudine Reyes, ang dating kasintahan ni Sander bago pa man ito nakilala si Alicia. Isang socialite na kilala sa alta sosyedad. Paminsan-minsan ay sinusubukan pa rin niyang bumalik sa buhay ni Sander, lalo na ngayong alam niyang biyudo na ito at mag-isa. Dir-diretso itong pumasok sa bahay, hindi man lang pinansin ang mga kasambahay na bumati. Hinanap ng mga mata niya si Sander. Natagpuan niya ito sa library, nagbabasa ng papeles. Sander, darling, bati ni Claudine, ang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng pagiging kalkulado. Lumapit ito at akmang hahalik sa pisngi, ngunit bahagyang umiwas si Sander. Claudine, what are you doing here? Tanong ni Sander, hindi na itago ang pagkairita sa biglaang pagdating nito. Visiting you, of course. It's been a while, sabi ni Claudine, hindi pinansin ang malamig na pagtanggap. Umupo ito sa silyang nasa tapat ng mesa ni Sander, ipinag-cross ang mga binti. I heard you've been quite solitary. Maybe it's time you let someone back into your life. Someone familiar. Tinitigan siya ni Sander. I'm fine, Claudine. And I'm busy. Busy? Or just avoiding me? Ngumisi si Claudine. Come on, Sander. We were good together. Maybe it's time to rekindle things? Napabuntong hininga si Sander. Claudine, we've been over this. What we had was in the past. I'm not interested. Not interested? Or is there someone else? Tanong ni Claudine, ang mga matay tila nang uusisa. Sakto namang pumasok si Manang Elsa. Sir Sander, merienda po ninyo? Kasunod ni Manang Elsa, pumasok din si Sir Fen, bitbit ang isang tray na may lamang juice at cookies para kay Axel na sumunod na rin pala papasok. Hindi nito napansin agad si Claudine. Sir, si Axel po, gusto raw po ng cookies ulit, sabi ni Sir Fen, bahagyang nakayuko. Nang mag-angat siya ng tingin, nagtama ang mga mata nila ni Claudine. Nakita ni Sir Fen ang matalim na tingin ng babae, tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. May pagtataas ng kilay, may bahid ng pagmamaliit. And who is this? Tanong ni Claudine, ang tingin ay hindi inaalis kay Sir Fen, ngunit ang tanong ay para kay Sander. Ang tamis sa boses niya kanina ay napalitan ng lamig. She's Sir Fen, Axel's nurse, sagot ni Sander, napansin ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. The nurse, sabi ni Claudine, may diin sa salitang nurse. Ngumiti ito ng pilit kay Sir Fen. Hello! Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang hapon po, magalang na bati ni Sir Fen, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Alam niya, sa tingin pa lang ng babae, na hindi siya nito gusto. Mama nurse, cookies, sabi ni Axel, lumapit kay Sir Fen at kumuha ng cookies. Narinig ni Claudine ang tawag ni Axel. Mama nurse, ulit nito, mas lalong tumalim ang tingin kay Sir Fen, pagkatapos ay kay Sander. How sweet! Ang sarkasmo ay hindi maitago sa boses nito. Agad niyang naramdaman ng babaeng ito, ang simpleng nurse na ito, ay hindi lang basta tagapag-alaga. May something dito. Isa itong banta. Claudine, I think it's time for you to leave, mariing sabi ni Sander, tumatayo na.
Hinawakan niya sa balikat si Axel. Surfen, please take Axel back to his room. Opo, sir, sagot ni Surfen, mabilis na ainal-alayan si Axel palabas, ramdam pa rin ang mga matang nakatutok sa likod niya. Naiwan sina Sander at Claudine. So, the nurse, huh? Sabi ni Claudine, tumatawa ng mapakla. Is that why you're pushing me away? Because of her? This has nothing to do with her, Claudine. This has everything to do with us. There is no us anymore. Please accept that, seryosong sabi ni Sander. Hindi niya sinabi ang tungkol sa liham, o ang tungkol sa sarili niyang nararamdaman na hindi pa niya mismo maintindihan. Ayaw niyang bigyan si Claudine ng anumang bala laban kay Surfen. Tumayo si Claudine, ang mukha ay nagpapakita ng halong galit at nasaktang pride. Fine, Sander. Have it your way. But don't think this is over. Lumakad ito palabas ng library, dumaan sa tabi ni Manang Elsa na tila hangin lamang ito. Bago tuluyang lumabas ng mansyon, sumulyap ito pabalik, ang mga matay madilim. Alam niyang may kailangan siyang gawin. Hindi siya papayag na isang hamak na nurse lang ang makakuha sa lalaking dapat ay sa kanya. Nang makaalis si Claudine, napaupo si Sander sa kanyang silya, napahilamos ng mukha. Isa na namang problema. At ngayon, nadamay pa si Surfen. Kailangan niyang protektahan ito mula kay Claudine. Pero paano? Lalo na't ang sarili niyang damdamin ay naguguluhan din. Hindi niya alam na ang pagdating ni Claudine ay hindi lang basta problema. Ito ang magiging mitya ng isang mas malaking gulo, isang kasinungalingan na susubok sa namumuong pagtitiwala at magdudulot ng sakit sa lahat ng sangkot, lalo na sa 2 taong hindi pa man umaamin ay nagsisimula ng mahulog para sa isa't isa dahil sa isang liham na maling napuntahan. Si Claudine, na puno ng sama ng loob at selos, ay hindi tumigil. Hindi siya naniniwala na walang namamagitan kina Sander at Surfen. Para sa kanya, imposible na ang isang tulad ni Sander ay basta na lang magiging mabait sa isang yaya kung walang dahilan. Determinado siyang alamin kung ano ang sikreto ng dalawa. Nagpanggap siyang may naiwang mamahaling hako sa library noong huling pagbisita niya. Isang palusot para makabalik sa mansyon nang hindi kainahinala. Habang naghahanap sa library, kung saan alam niyang madalas magtrabaho si Sander, napadpad siya malapit sa mesa nito. Sa ilalim ng ilang papeles, may nakita siyang isang pamilyar na bagay, isang nakatuping papel na medyo luma na. Ang liham. Dahil sa kuryosidad at hinala, kinuha niya ito nang walang nakakakita at binuklat. Binasa niya ang mga salitang puno ng damdamin. Sa una, kinumpirma nito ang hinala niya, isang love letter. Malamang galing kay Surfen para kay Sander. Ngunit habang patuloy siyang nagbabasa, may napansin siyang kakaiba. Ang mga description, mga simpleng biruan natin noon sa plaza. Plaza? Kailan pa nagkaroon ng plaza si Sander o nagbiro ng simple sa isang plaza kasama si Surfen? Matagal na tayong hindi nagkikita. Paano sila matagal na hindi nagkita kung araw-araw itong nagtatrabaho para kay Sander? May mali, hindi ito para kay Sander. Lalong umigting ang pag-iisip ni Claudine. Sino kaya ang tinutukoy sa liham? Kailangan niyang malaman. Ginamit niya ang kanyang koneksyon at kaunting investigation. Nagtanong-tanong siya tungkol sa background ni Surfen. Nalaman niya ang tungkol sa probinsyang pinanggalingan nito, ang mga kaibigan nito doon. At hindi nagtagal, natuntun niya ang pangalan ni Randy, ang kababata, ang matagal nang gusto ni Surfen. Biglang nagliwanag ang lahat para kay Claudine. Ang liham ay para kay Randy. Hindi kay Sander. Isang mapanlin lang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claudine. May alas na siya. Alam na niya kung paano gagantihan si Sander sa pagtanggi nito sa kanya, at kung paano sisirain ang banta na nakikita niya kay Surfen. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Isang gabi, tumawag siya kay Sander, nagkukunwaring may mahalagang papeles na kailangan itong pirmahan para sa isang charity event na pareho silang miyembro noon. Pumayag si Sander na makipagkita sandali sa isang coffee shop malapit sa opisina nito. Sander, I know you rejected me, and I accept that, simula ni Claudine, tila malumanay at nagsisisi. But as a friend, I feel obligated to tell you something. About your nurse. Kumunat ang noo ni Sander. What about Surfen?
That letter, sabi ni Claudine, tinitingnan ang reaksyon ni Sander. The one you found. The one you thought was for you. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Sander. Bingo! Tama ang hinala niya na inakala nitong para sa kanya ang liham. I happened to find out who it was really for, pagpapatuloy ni Claudine, nagkukunwaring nag-aalala. It's for some guy named Randy. Her childhood friend back in the province. Apparently, she's still hoping to get his attention. Natigilan si Sander. Randy, hindi siya? Ang lahat ng interpretasyon niya, ang mga kilos niya na binago niya dahil sa liham na iyon, ay base pala sa isang maling akala? I'm sorry, Sander, sabi ni Claudine, hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. I just thought you should know. It seems she's been letting you believe it was for you. Playing with your feelings, perhaps? Using it to get closer to you and Axel. Hindi niya direktang sinabing nagsinungaling si Serpent, pero iyon ang ipinapahiwatig niya. Ang suhestyon na si Serpent ay mapaglaro at may masamang intensyon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sander. Ang lahat ng init na naramdaman niya, ang pag-asang nabuhay sa puso niyang matagal ng sarado, ay biglang naglaho. Napalitan ito ng pagkadismaya, ng kahihiyan sa sarili dahil nagpadala siya sa akala, at higit sa lahat, ng galit. Galit dahil pakiramdam niya ay pinaglaruan siya. Ang manners na iyon, ang mga nahihiyang tingin, ang mga kilos, lahat ba iyon ay palabas lang? Isang paraan para makuha ang loob niya, para sa kung anong pansariling interes. Thank you for telling me, Claudine, sabi ni Sander, ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. Mas malamig pa kaysa dati. Hinailan niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Claudine. Now, if you'll excuse me. Tumayo siya at umalis, hindi na nilinggan pa si Claudine. Naiwan si Claudine na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nagtagumpay ang plano niya. Nasira niya ang magic na nakikita niya sa pagitan ni Sander at ng yaya. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin ang resulta. Pagbalik ni Sander sa mansyon ng gabing iyon, ibang-iba na ang aura niya. Nawala na ang bahagyang init, ang mga halos ngiti. Bumalik ang pader sa paligid niya, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Nasalubong niya si Serpent sa pasilyo, paakyat ito sa kwarto ni Axel. Good evening po, sir, bati ni Serpent, gaya ng dati. Nilampasan lang siya ni Sander, hindi man lang tumingin o tumango. Para siyang hangin lamang. Natigilan si Serpent. Anong nangyari? Kaninang umaga lang ay halos ngumiti pa ito sa kanya nang magpaalam. Bakit ngayon ay parang hindi na naman siya nito kilala? Ang gabing iyon ang simula ng masakit na katahimikan sa mansyon. Hindi na muling inaya ni Sander si Serpent na sumabay sa pagkain. Hindi na ito nagtatanong tungkol sa pamilya niya o kahit tungkol kay Axel kapag siya ang kaharap. Ang mga tingin nito, kung magtatama man ang kanilang mga mata, ay malamig at walang emosyon, minsan pa nga'y tila may bahid ng pagkainis. Ang mga sagot nito sa mga tanong niya tungkol sa pangangailangan ni Axel ay laging maikli at formal. Hindi maintindihan ni Serpent kung ano ang nagawa niyang mali. Inisip niya kung may nasabi ba siyang hindi maganda, o kung may nagawa siyang ikinagalit nito. Paulit-ulit niyang sinuri ang mga huling araw, pero wala siyang makitang dahilan para sa biglaang pagbabago ng pakikitungo nito. Ang alam lang niya, nasasaktan siya. Hindi dahil sa may romantikong damdamin siya para dito malayo pa roon ang isip niya kundi dahil nasanay na siya sa bahagyang kabaitan nito, sa pakiramdam na kahit papaano ay nakikita siya nito bilang tao, hindi lang empleyado. Ngayon, pakiramdam niya ay mas mababa pa siya sa dati. Ang biglaang paglamig ni Sander ay hindi lang si Serpent ang nakapansin. Maging si Axel ay nagtaka. Papa, why are you not talking to Mama Nurse anymore? Tanong ng bata isang gabi habang pinapatulog siya ni Sander. Are you angry with her? Tumingin si Sander sa anak, nakaramdam ng kirot. Ayaw niyang madamay ang bata. No, son, Papa's just busy and tired, palusot niya. Pero alam niyang hindi iyon ang totoo. Ang totoo, hindi niya kayang harapin si Serpent nang hindi naaalala ang liham at ang pakiramdam na nalinlang siya. Mas madali nang bumalik sa dating distansya. But she looks sad, sabi ni Axel. And you look sad too.
Hindi nakasagot si Sander. Hinaplos na lang niya ang buhok ng anak hanggang sa makatulog ito. Paglabas niya ng kwarto, nakasalubong niya si Serfen na may dalang gamot. Nagkatinginan sila sandali, nakita ni Serfen ang pagod at tila inis sa mga mata ni Sander, habang nakita naman ni Sander ang bakas ng kalungkutan at pagkalito sa mukha ni Serfen. Mabilis na umiwas ng tingin si Sander at naglakad palayo. Habang tumatagal ang ganitong sitwasyon, lalong nabibigatan si Serfen. Ang dating magaan na pakiramdam kapag kasama si Axel ay nababahira na ng lungkot dahil sa malamig na pakikitungo ng ama nito. Ang mansyon, na minsan niyang naramdamang maaaring maging tahanan, ay bumalik sa pagiging malamig at dayuhang lugar. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang tahimik at tensyonadong hapunan, kung saan hindi na naman siya kasabay, nagpa siya si Serfen. Hindi na niya kaya, masakit na masyado ang pakiramdam na parang may nagawa siyang kasalanan na hindi niya alam. Masakit ang pakiramdam na tila hindi siya pinagkakatiwalaan. Pagkatapos ng kontrata niya, na magtatapos na sa loob ng ilang linggo, aalis na siya. Babalik na siya sa probinsya. Marahil doon, mas tahimik ang buhay. Marahil doon, hindi siya masasaktan ng ganito. Sa kabilang dako, si Sander ay hindi rin matahimik. Sa kabila ng galit at pagkadismaya, may bahagi sa kanya na nagsasabing hindi tama ang ginagawa niya. Nakikita niya ang epekto nito kay Serfen, nakikita niya ang lungkot sa mga mata nito. Nakikita niya rin ang epekto nito kay Axel. Pero nanaig ang kanyang pride, ang nasaktang ego. Masyado siyang nasaktan sa ideyang pinaglaruan siya. Hindi niya kayang lumunok ng pride para kausapin ito at linawin ang lahat. Mas pinili niyang manahimik at hayaang lumipas ang mga araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi lang katahimikan. Ito ay isang pader na lalong tumataas, puno ng hindi pagkakaunawaan, nasasaktang damdamin, at mga salitang hindi masabi. Isang masakit na katahimikan na unti-unting nagtutulak sa kanila palayo sa isa't isa. Dumating ang araw na pinakahihintay at kinatatakutan ni Serfen, ang huling araw niya sa mansyon ng mga Valeros. Tapos na ang kontrata niya. Maaga pa lang ay inayos na niya ang kanyang mga gamit, inilagay sa parehong luma niyang malita at backpack na dala niya noong unang dumating. Ang puso niya ay mabigat, mamimiss niya si Axel ng sobra. Kahit paano, mamimiss din niya si Manang Elsa at ang ibang kasambahay na naging mabait sa kanya. Si Sir Sander, ewan niya. Siguro, mamimiss niya ang dating Sir Sander, hindi ang malamig na taong nakasalamuhan niya nitong mga huling linggo. Nagpaalam na siya kay Manang Elsa at sa iba pa. May mga luhang pamatak. Mamimiss ka namin, hiha, sabi ni Manang Elsa, niyakap siya. Mag-iingat ka palagi. Kayo rin po, Manang. Salamat po sa lahat, sagot ni Serfen, pinipigilan ang paghikbi. Ang pinakamahirap ay ang pagpapalam kay Axel. Natutulog pa ito nang pumasok siya sa kwarto nito. Umupo siya sa tabi ng kama at pinagmasdan ang natutulog na mukha ng bata. Hinaplos niya ang malambot nitong buhok. Palam, Axel ko, bulong niya, hindi mapigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Sana gumaling ka na ng tuluyan. Magpapakabait ka palagi, ha? Mahal ka ni Mama Nurse. Hinalikan niya ito ng marahan sa noo, at tahimik na lumabas ng kwarto, dala ang bigat sa kanyang dibdib. Nasa may gate na siya, hinihintay ang taxi na pinatawag ni Manang Elsa, nang makita niya si Sander na pababa ng hagdan, bihis na pang-opisina. Nagtama ang kanilang mga mata saglit. Walang emosyon ang mukha ni Sander, ngunit tila may bahid ng kung anong hindi mabasa sa mga mata nito pagsisisi. O baka guni-guni lang niya. Tumango lang si Serfen bilang pagpapalam at mabilis na tumalikod. Ayaw na niyang makita pa ang lamig sa mga mata nito. Sumakay siya sa taxi, at habang paprint siya, hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tapos na ang kabanatang iyon ng buhay niya. Ilang oras pa lang siyang nakakaalis, nasa biyahe papatungong bus terminal, nang biglang tumawag si Manang Elsa sa kanyang cellphone. Nanginginig ang boses nito. Serfen, hiha, kailangan mong bumalik. Po, bakit po, Manang? May problema po ba? Kinabahang tanong ni Serfen. Si Axel. Biglang tumaas ang lagnat. Hinahanap ka. Ikaw lang daw ang gusto niyang makita.
Ayaw magpa-check up sa doktor, ikaw lang daw ang tinatawag Mama Nurse. Mama Nurse, humahagulgol na si Manang Elsa. Natataranta na si Sir Sander. Parang piniga ang puso ni Sir Fen. Si Axel, ang alaga niya. Kahit paalis na siya, hindi niya kayang talikuran ang bata sa ganitong kalagayan. Sige po, Manang. Pabalik na po ako. Agad niyang sinabihan ng taxi driver na ibalik siya sa Valeros Mansion. Ang isip niya ay nasa kalagayan na ni Axel. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Manang Elsa at ng ibang kasambahay. Ang dating tahimik na bahay ay napuno ng tensyon. Dumiretso siya agad sa kwarto ni Axel. Naroon si Sander, nakatayo sa tabi ng kama, ang mukha ay puno ng pag-aalala, halatang hindi mapakali. Nasa tabi rin ito si Claudine, na hindi niya alam kung bakit naroroon, nagkukunwaring nag-aalala rin ngunit may kakaibang kislap sa mata habang nakatingin kay Sander. Isang doktor ang sinusubukang suriin si Axel, ngunit nagwawala ito. Ayoko sa iyo. Nasaan si Mama Nurse ko? Umiiyak na sigaw ni Axel, mataas ang lagnat at namumula ang mukha. Axel, tawag ni Sir Fen, lumapit agad sa kama. Pagkarinig ng boses niya, napatingin si Axel. Kahit nahihirapan, kumislap ang mga mata nito. Mama Nurse, you came back. Oo, nandito na si Mama Nurse, sabi ni Sir Fen, umupo sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng bata. Agad itong kumapit sa kanya. Tumingin siya sa doktor. Ako na po ang bahala, Dok. Alam ko na po ang gagawin. Tumango ang doktor at bahagyang umatras, kasama si Sander at Claudine, nagmamasid mula sa di kalayuan. Kalmado ngunit mabilis na kumilos si Sir Fen. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo, pinunasan ang noo at katawan ni Axel. Kinausap niya ito ng mahinahon, kinantahan ng mga paborito nitong lullaby. Unti-unting kumalma ang bata, kahit umuungol pa rin dahil sa taas ng lagnat. Mama Nurse, ungol ni Axel, medyo nahihibang na sa taas ng lagnat. Yung secret paper mo, para kay Papa ba yun? Natigilan si Sir Fen. Maging si Sander at Claudine ay napahinto sa pag-uusap nila sa gilid. Tumingin si Sander kay Sir Fen, naghihintay ng sagot. Si Claudine naman ay ngumisi ng bahagya, tila sinasabi na eto na, mabubuking ka na. Ngumiti si Sir Fen kay Axel, hinaplos ang pisngi nito. Nako, hindi mahinahong sagot niya, hindi alam na nakikinig ang iba. Yung sulat na yun, para yun kay Kuya Randy mo sa probinsya. Kaibigan ko yun, matagal na. Naisulat ko lang yun kasi, nami-miss ko na sila doon. Wala yun. Sinabi niya yun ng simple at totoo, para lang mapanatag ang isip ng bata. Ngunit ang mga simpleng salitang iyon ay tumama kay Sander na parang kidlat. Randy, sa probinsya, hindi para sa kanya. At ang dahilan pangungulila sa pamilya at kaibigan. Hindi isang lihim na pag-ibig para sa kanya. Hindi isang laro, hindi isang panlilinlang. Napatingin siya kay Claudine. Nakita niya ang pagkawala ng ngisi sa mukha nito, napalitan ng pagkagulat at pagkaputla. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Claudine, tila nahuli sa isang kasinungalingan. Lahat ng sinabi ni Claudine noon sa coffee shop ang mga pahiwatig na pinaglalaroan siya ni Sir Fen, na ginagamit nito ang liham biglang gumuho sa isip ni Sander. Nagsinungaling si Claudine. At siya, naniwala siya. Hinusgahan niya si Sir Fen ng walang basehan. Sinaktan niya ito dahil sa sarili niyang pride at maling akala. Ang lamig na ipinakita niya, ang katahimikan, lahat dahil sa kasinungalingan ni Claudine. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Sander kay Claudine. Claudine, sabi niya, ang boses ay mababa ngunit puno ng pigil na galit. Can I talk to you? Outside. Hindi na niya hinintay ang sagot nito, nauna na siyang lumabas ng kwarto. Walang nagawa si Claudine kundi sumunod, ang mukha ay hindi may pinta. Sa labas ng kwarto, sa pasilyo, hinarap ni Sander si Claudine. You lied to me. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Sander, I thought, nauutal na si Claudine. You thought what? That you could manipulate me? That you could destroy an innocent person's reputation just because I rejected you? Tumaas na ang boses ni Sander. Narinig mo ang sinabi niya. Wala siyang alam.
Hindi niya alam na nabasa ko ang liham, o kung ano ang inisip ko. She was just being herself. Caring for my son. And you twisted everything. She's just a nurse, Sander. What do you see in her? Desperadong sabi ni Claudine. She's more decent and has more heart than you'll ever have, malamig na sagot ni Sander. Get out of my house, Claudine. And don't ever come back. Iniwan niyang tulala at galit si Claudine sa pasilyo. Bumalik si Sander sa loob ng kwarto ni Axel. Naroon pa rin si Serfen, inaawitan ang bata na ngayon ay tila mas mahimbing na ang tulog, bumababa na rin ang lagnat. Tumayo si Sander sa may pintuan, pinagmamasdan si Serfen. Ang babaeng hinusgahan niya, sinaktan niya dahil sa maling akala, ay narito pa rin, inaalagaan ang kanyang anak ng buong puso, kahit pa ito na ang dapat ay araw ng kanyang pag-alis. Isang matinding pagsisisi ang bumalat sa kanya. Ang bigat sa dibdib na naramdaman niya kanina nang umalis si Serfen ay mas damobel pa ngayon dahil sa kahihiyan sa sarili niyang ginawa. Napakababa ng tingin niya sa sarili sa mga sandaling iyon. Paano niya ito babawiin? Paano niya hihingin ang tawad ng babaeng nasaktan niya nang hindi nito nalalaman ang tunay na dahilan? Hindi pa tapos ang araw, ngunit alam ni Sander na marami pa siyang kailangang gawin. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang harapin ang katotohanan ng katotohanang nahulog na yata siya, hindi sa babaeng nasa likod ng liham na akala niya, kundi sa babaeng nasa harap niya ngayon, ang babaeng nagpakita ng tunay na kabutihan at pagmamalasakit sa gitna ng lamig ng kanyang mundo. Ngunit paano niya ito sisimulan? Matapos masigurong stable na ang kalagayan ni Axel at nakainom na ito ng gamot, lumabas sandali si Serfen ng kwarto para kumuha ng malinis na damit para sa bata. Pagbalik niya, nakita niya si Sander na nakaupo sa silyang katabi ng kama, binabantayan ang natutulog na anak. May kakaiba sa ekspresyon nito ngayon, wala na ang dating lamig, napalitan ito ng tila malalim na pag-iisip at kalungkutan. O pagsisisi. Sir, tawag ni Serfen. Napatingin si Sander sa kanya. Tumayo ito. Serfen, salamat. Salamat sa pagbalik mo para kay Axel. Ang boses nito ay mas malumanay, iba sa narinig niya nitong mga nakaraang linggo. Wala po yun, sir. Mahal ko po si Axel, wala po yun, sir. Mahal ko po si Axel, sagot ni Serfen, totoo mula sa puso. Nagkatinginan sila sandali. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas ng tingin si Sander. Nakita ni Serfen ang sincerity sa mga mata nito, at isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Serfen, muling sabi ni Sander, tila naghahanap ng tamang salita. Yung pagiging malamig ko sa'yo nitong mga nakaraang linggo. I owe you an apology. Nagulat si Serfen. Humihingi ito ng tawad? Bakit po? Napabuntong hininga si Sander. Nagkamali ako ng akala. May mga narinig ako na hindi pala totoo. Hinusgahan kita agad. I'm sorry. Nasaktan kita, alam ko. Hindi niya direktang sinabi ang tungkol sa liham o kay Claudine, pero sapat na iyon para maramdaman ni Serfen na may malalim na dahilan ang biglaang pagbabago ng ugali nito noon. Hindi agad nakasagot si Serfen. Pinoproseso niya ang sinabi nito. So, hindi pala siya ang may kasalanan? May ibang dahilan pala. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa, pero kasabay noon ay ang tanong ano kayang akala iyon? Ano kayang narinig nito? Okay lang po, sir, mahinang sagot niya. Naiintindihan ko naman po na, baka stressed lang po kayo. Umiling si Sander. No, it wasn't just stress. It was my fault, my pride. Sana, mapatawad mo ako. Tumango si Serfen. Opo, sir, pinapatawad ko na po kayo. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gamaan ang pakiramdam niya. Ngumiti rin si Sander, isang pagod ngunit tapat na ngiti. Thank you, Serfen. Muli silang nagkatinginan, at sa pagkakataong ito, may kakaibang kuryenteng damaloy sa pagitan nila, isang pag-unawa, isang bagong simula. Kinagabihan, matapos makatulog muli si Axel na mas mahimbing na, bumalik si Sander sa kanyang library. Umupo siya sa kanyang mesa, ngunit hindi papeles ang inatupag niya. Kinuha niya ang isang piraso ng stationery paper at isang fountain pen. Matagal siyang nakatitig sa papel, nag-iisip.
Naalala niya ang liham ni Serpent, ang simpleng paraan nito ng pagpapahayag ng damdamin, kahit pa para sa iba iyon. Naalala niya ang epekto noon sa kanya, kahit mali ang interpretasyon niya. Siguro yun din ang paraan para may parating niya ang sarili niyang nararamdaman ngayon. Ang nararamdaman niyang nagsimula sa maling akala pero naging totoo habang nakikilala niya ang tunay na Serpent. Nagsimula siyang magsulat, hindi kasing emosyonal ng liham ni Serpent, ngunit may sariling lalim at katapatan. Serpent, hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Marahil, sa pagsasabi ulit ng sorry. Sorry kung nasaktan kita dahil sa sarili kong kahangalan at pride. Sorry kung hinayaan kong sirain ng maling akala ang namumuong respeto at paghanga ko sa'yo. Noong una kang dumating dito, ang tingin ko sa'yo ay isa lang empleyado. Isa lang nurse. Pero habang tumatagal, nakita ko ang higit pa roon. Nakita ko ang puso mo sa pag-aalaga mo kay Axel, sa kabaitan mo sa lahat, sa simpleng paraan mo ng pagbibigay liwanag sa madilim na bahay na ito. Mali ako ng akala tungkol sa maraming bagay. Pero may isang bagay na sigurado ako ngayon. Hindi ko na yata kayang isipin ang mansyong ito, ang buhay namin ni Axel, nang wala ka. Alam kong trabaho lang ang pinunta mo dito. Alam kong tapos na ang kontrata mo. Pero kung papayag ka, gusto kong humingi ng pagkakataon. Hindi bilang amo mo, kundi bilang isang taong gustong makilala ka pa. Bilang si Sander. Walang pilitan. Maiintindihan ko kung gusto mo nang bumalik sa probinsya. Pero sana, pag-isipan mo. Nagpapasalamat, Sander, binasa niya ulit ang kanyang isinulat. Simple lang. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Huminga siya ng malalim at itinupi ang liham. Inilagay niya ito sa isang sobra. Kinabukasan, bago umalis si Serpent dahil napag-usapan nilang kailangan pa rin niyang umuwi muna sa probinsya para makita ang pamilya at makapag-isip, iniabot ni Sander ang sobra sa kanya. Ano po ito, sir? Tanong ni Serpent. Basahin mo kapag nasa biyahe ka na, sabi ni Sander, may kaba sa boses na pilit itinatago. Sakto namang lumabas si Axel mula sa kwarto, masigla na ulit kahit medyo mapatla pa. May dala itong isang drawing. Mama Nurse, Papa, look, pinakita nito ang drawing. Isang stick figure drawing ng 3 tao na magkakahawak kamay sa harap ng isang malaking bahay. Isang matangkad na lalaki, si Papa, isang babae, si Mama Nurse, at isang maliit na bata, siya. Sa itaas ay nakasulat, My Family. Napangiti sina Serpent at Sander sa ginawa ng bata. Kinuha ni Axel ang drawing at ibinigay kay Serpent. Para po sa inyo, Mama Nurse. Para hindi niyo po kami makalimutan. Niyakap ni Serpent si Axel ng mahigpit. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan, Axel. Tumingin siya kay Sander, na nakatingin din sa kanya, may ngiti sa mga labi. Take care, Serpent, sabi ni Sander. Kayo rin po, sir. Axel, sagot ni Serpent. Kinuha niya ang kanyang mga gamit, ang liham mula kay Sander, at ang drawing ni Axel. Sumakay siya sa taxi, iniwan ang mansyon na ngayon ay may halong lungkot at pag-asa siyang nararamdaman. Sa loob ng bus pauwing probinsya, binuksan ni Serpent ang sobrang bigay ni Sander. Binasa niya ang liham. Habang binabasa niya ang bawat salita, hindi niya mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso at ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata, pero hindi na ito luha ng lungkot, kundi luha ng hindi niya maipaliwanag na emosyon. Hindi niya inaasahan ito. Ang amo niyang akala niya ay malamig at walang pakialam, ay may ganito palang nararamdaman? Humihingi ng pagkakataon, hindi bilang amo, kundi bilang si Sander? Tiningnan niya ang drawing ni Axel. My Family. Napabuntong hininga si Serpent. Ang gulo ng puso niya. Gusto niyang umuwi, makasama ang pamilya niya, kalimutan ang lahat ng sakit. Pero, may bahagi sa kanya na gustong bumalik. Hindi lang para kay Axel, kundi para na rin sa lalaking sumulat ng liham na hawak niya ngayon. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Ilang araw ang lumipas sa probinsya. Kasama ni Serpent ang kanyang pamilya. Naging masaya siya, nakalimutan pansamantala ang mga nangyari sa Maynila. Nagkwento siya tungkol kay Axel, sa kabaitan ni Manang Elsa, sa ganda ng mansyon.
Ngunit hindi niya naikwento ang tungkol sa liham ni Sander, o ang tungkol sa namumuong pagkalito sa kanyang puso. Gabi-gabi, bago matulog, binabasa niya ulit ang liham ni Sander. Tinititigan niya ang drawing ni Axel. Nararamdaman niyang may kulang. Hinahanap-hanap niya ang ingay at sigla ni Axel. Hinahanap-hanap niya, kahit hindi niya aminin, ang presensya ni Sander. Isang umaga, habang nagkakape siya sa kanilang maliit na balkonahe, kausap ang kanyang nanay, bigla siyang napagdesisyonan. Nay! Oh, bakit, anak? Sa tingin niyo po, okay lang po kayang bumalik ako sa Maynila? Napangiti ang nanay niya. Bakit naman hindi, anak? Kung yan ang magpapasaya sa'yo. Alam ko namang nami-miss mo na si Axel. At baka may iba ka pa diyang nami-miss, makahulog ang sabi ng ina. Namula si Sir Fen. Kilala talaga siya ng nanay niya. Tumango siya. Opo, Nay. Sa tingin ko po, kailangan kong bumalik. Makalipas ang ilang araw, muling tumuntong si Sir Fen sa Belarus Mansion. Ngunit hindi na siya naka-uniforme. Nakasuot siya ng simpleng bestida, dala ang parehong luma niyang melita. Sinalubong siya ni Manang Elsa na may malapad ng ngiti. Alam kong babalik ka, hiha. Manang, masayang bati ni Sir Fen. Mama Nurse, sigaw ni Axel na tumakbo mula sa sala at yamakap ng mahigpit sa kanya. You're back. You're really back. Oo, Axel. Bumalik na ako, sagot ni Sir Fen, niyakap din ang bata. Mula sa may hagdanan, bumaba si Sander. Nakita niya si Sir Fen. Natigilan ito sandali, tila hindi makapaniwala. Isang ngiti ang dahan-daang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng ginhawa at saya. Lumapit ito sa kanila. Sir Fen. Sir, Sander, bati ni Sir Fen, medyo nahihiya pa rin. You came back, sabi ni Sander, ang mga matay nangungusap. Tumango si Sir Fen. Opo, bumalik ako, para kay Axel. Tumingin siya sa bata, pagkatapos ay kay Sander. At para na rin po, sa inyo. Nakita ni Sir Fen ang pagkinang sa mga mata ni Sander. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Thank you, Sir Fen. Can you give me a chance? A chance for us to start over. Properly this time. Tumingin si Sir Fen sa mga mata ni Sander, pagkatapos ay kay Axel na nakangiti sa kanilang dalawa. Tumango siya. Opo, Sander. Pagkakataon. Isang maliit, simpleng pagtitipon ang naganap sa hardin ng Belarus Mansion makalipas ang ilang buwan. Hindi ito isang grandeng party, kundi isang intimate na salo-salo para sa mga pinakamalalapit na tao, si Sir Fen, si Sander, si Axel, si Manang Elsa, at ilang piling kasambahay. Nandoon din ang nanay ni Sir Fen, na dumalaw mula sa probinsya. Ang hangin ay puno ng tawanan at masayang kwentuhan. Si Sir Fen ay hindi na naka-uniforme ng nurse. Nakasuot siya ng magandang damit, nakaupo sa tabi ni Sander, habang si Axel ay masayang naglalaro malapit sa kanila. Hindi na siya ang yaya. Isa na siyang bisita, isang kapamilya, ang babaeng pinili ni Sander na makasama. Hindi pa sila opisyal na magkasintahan sa tradisyonal na paraan, pero alam ng lahat na may espesyal na namamagitan sa kanila. Dahan-dahan nilang binubuo ang kanilang relasyon, natututo mula sa mga pagkakamali ng nakaraan, pinahahalagahan ang bawat sandali. Hawak ni Sander ang kamay ni Sir Fen sa ilalim ng mesa. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ngumiti rin si Sir Fen pabalik. Marami pa silang pagdadaanan, marami pang aayusin, pero handa silang harapin iyon ng magkasama. Maya-maya, lumapit si Axel sa kanila, may hawak na dalawang pamilyar na papel, ang liham na isinulat ni Sir Fen para kay Randy noon, at ang liham na isinulat ni Sander para kay Sir Fen. Natagpuan niya ito sa drawer ni Sir Fen. Papa, Mama Nurse, look, sabi ni Axel, iwinawagayway ang mga liham. Secret papers again. Nagkatinginan sina Sander at Sir Fen, natawa. Umupo si Axel sa pagitan nila at kunwari binabasa ang mga liham, kahit hindi pa naman siya marunong magbasa ng cursive. Pagkatapos ay maingat niyang itinupi ang mga ito. Tumingin siya sa kanyang papa, pagkatapos ay sa kanyang Mama Nurse. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. At pagkatapos, humajek-jek siya. Isang tawang puno ng kaligayahan at pag-asa.
Isang tawa na nagsasabing kahit nagsimula sa isang nawawalang liham at maraming hindi pagkakaunawaan, ang pamilyang nabubuo sa harap niya ngayon ay totoo, hindi perpekto, ngunit puno ng pagmamahal. Ang hinaharap ay hindi man perpekto, pero alam nilang tatlo, kasama ang mga liham na iyon bilang paalala, na haharapin nila ito ng magkakasama.